ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. kag Negros Occidental, Lain-lain na probinsya. Lain-lain na istorya. kasaysayan. Kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Nakata. Lagawon kag kinalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katulan. Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw naman kita sang Domingo, December 21, 2025. Good morning, mayong aga sa aton nga mga kauturan di mga bangin sang Pilipinas so kung sang kalibutan, good morning, maayong gabi kag maayong hapon, partner no nalaktawan naton ang maayong hapon sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga overseas Filipino workers. Kamusta no ang inyong weekend? Kamusta ang inyong Sabado kag ang inyong Domingo? Sure pila sa mga kauturan naton partner ang tuyo pa bangon nga nagmisa di agi na do kainas ang aga. Pero nonetheless mga abyan, kita diri sa programa sang Radyo Pilipinas Iloilo, padayon kami nga magpangalagad sa inyong mga dulon sa pinaka-latest nga update gikan diri sa Kabisayan na Katundan. Sa kinaandan kami ang inyong mga alagad kada Domingo, Marian Grace Ereñata, kag Hope Torrechante, kag iniang ang Rehiyon Karon sa Radyo Pilipinas. Can you hear the sound of life, heard in the laughter of children? Apat na lang katulog mga kaabyanan ka, Pasko na. Feel the magic and joy they bring. Diba? 4 days na lang gidya. Though hindi na naton mapunggan nga burbay ara na ang Pasko kag bag-ong tuig mga kaabyanan. So kamusta ang inyong mga Christmas parties dira? Please no, may mga pahanumdum mga aton nga mga authorities sa subong holiday season, especially ang Department of Health sa aton nga pagkaon partner. Yes. And also no, ang aton nga Philippine National Police and ang Bureau of Fire Protection para naman sa pagbakal sa mga palupok kay ibanda may mga nagapuslit sa gihapon sa mga illegal nga palupok. So hindi gid naton pag-i-patronize. Gusto nato niya nga safe kita sa Pasko kag bag-ong tuig. Yes. So ang mga palupok partner dapat hindi nato pag-i-patronize. Dapat ang mga produkto lokal, mga abyan dapat naton i-patronize especially kung nagapangita kita no sa mga i-gift naton sa aton dira partner nga mga SP o kung mga nagabutan sa Christmas party, no? So, pwede kita makabakal diri no sa aton sa mga produkto lokal diri sa Iloilo or sa whole Western Visayas. Hindi natin kinahanglan partner maghulat sa sorting facility. Ay. Pero pa may iba pa sa mga kultura natin subok pa na ginakulbaan na ba si hindi sa SP sang upod ko diha, take note. Ginahulat. Produkto lokal. Doon hint na siya. At least, no, sa nakagabot sa iya, balaan mo na kung ano ay hanang para sa iya. Yes. Kag sa mga kauturan naton nga ti syempre no subong yang Christmas do hindi pa ma-feel partner no kay ti manamo sa mga kinahanglan nga gastos ano habal natong partner it doesn't need no nga bongga kumbaga no ang aton nga pag sa ulog do sang Christmas importante dira mga abyan no balaan naton why we are celebrating, why we are kumbaga celebrating no sang Christmas nga ang kinahanglan naton partner nga magsimba and at the same time no ang hambal naton always partner nga
nga hindi kinahanglan no nga maghatag ikaw sa nga imo no nga mga gift sa imo nga mga ihado or ihada kung ano ang miara ikaw give it no kay ti hambal naton ang paggiya sa mga ihado niyada naton hindi kinahanglan sa material nga bagay. Correct. Iti after all, no, ang reason nga nang ninang or ninong kamo, it's because nga ti do pamatsyag, no, sa nga Yes. mga ginikanan, pwede kamo makaserbe bilang second parents, Correct. no, sa ila nga kabataan. So, hopefully, tudloan man nato nga aton nga mga kids, no, nga hindi mangin materialistic Yes. but rather mangin mapinasalamaton no sa kung ano yung may ara mangin contented and at the same time maging grateful no sa tanan yung mga blessings nga nagaabot sa ila. Just the fact na nakalabot kita sa Pasko no Yes. kag bagong tuig, blessing ng itnangadaan partner. Yes, kag isa ka sa blessings nga ginahulat-hulat natin partner no subo nga Christmas man no ang pagpauli sang aton nga mga kauturan no nga especially mga overseas Filipino worker naton no subo nga tion mga ben Pasko and even holiday naton no nagapauli ang pila sa mga OFW natin. So for those nga may mga OFW nga mga pamilya dako gid ini partner no nga blessings for you. Bangod nga ti makapauli nga safe no ang ilang nga miyembro sang pamilya. And speaking of gift, no, siguro ang isa sa mga hindi mabakal nga klase sang regalo is ang ikaayong lawas. Yes. No, kana may gidya kung healthy kamo, hindi lang ikaw but ang tanan nga miyembro sang pamilya, no? Kay tibalaan naton nga health is wealth, no? That's why speaking of health, no, partner, gina-remind nato ng ato nga mga kauturan nga hindi magpinagusto kaon lang no Lechon. oo bisan balaan namon nga left and right ang mga lechon or handaan sa inyo dira please no sakto lang nga kananay no eat moderately. Yes, ang mga Pag-drink moderately. Yes, ang mga matamis, mga maalat, kag syempre makahalubong no nga ilim no. Wala na to ginambal nga bawal totally no, but moderately. No? Yes. Kailangan in moderation kita sa pagkaon kag sa pag-inom. Pero para safe na lang gid partner especially sa mga drivers nato na hindi na lang gid mag-inom. Correct. Dapat i-make sure naton nga roadworthy nga aton nga mga salakyan mga kabyanan na especially kung magkadto kamo sa simbang gabi or may biyahiyan kamo nga mga okasyon kiti may mga bakasyon. hagaday oo. Yes. So make sure no nga roadworthy ang inyong nga mga salakyan. Check no ang inyong nga mga battery, blow bagets para safe kamo kag ang inyong nga pamilya. My partner, kay antes magtakop ang Disyembre, ginregaluan sang Department of Science and Technology kag DepDev kaupod ang Central Philippine University kag NISU no ang Butlog Island sa Banwasang Concepcion. For context lang no mga kabyanan, ang Butlog Island no wala na sila kuryente dira. Kay hindi sila connected no sa power distributor. Wala sila naangot sa grid. So, kati kinahanglan mo pa na sa mga submarine cable, Yes. no? Because nga it's an island community. So, mga kabyanan, ang DOST, Central Philippine University, DepDev, kag NISU, nagregalo sa wind turbine no sa Butlog Island nga pwede no nga may igkasarang nga magpasiga sang 11 ka street light no sang island community. So imagine no instead nga dulo mangilang nga dalanon no dira sa area kag kung magkadto sa mga lawod no anda nga mga fisher folk hindi na kumbaga pagbalik nila maduluman sila no. But because nga may solar street light na nga gina-power or pasigahan pinaagi sa wind turbine, no? Kumbaga masanag ang Pasko kag bag-ong tuig no sa isla sang Butlog. So Merry Christmas and Happy New Year no Yes. for Butlog Island sa Concepcion.
So ang ano nga na ang prototype nga na partner sa turbine gin obra ina no or gin disenyo sa mga engineers sa Central Philippine University. Amazing. No? Yes. Ug syempre partner no ang safety hindi lang no sang aton nga mga mangingisda no but syempre sang aton dira nga mga islander no tama gid partner no ka maka-benefit kumbaga nung aton dira nga mga pumuluyo kiti imagine kung gabi o kung kasirong partner no hindi na sila kumbaga mabudlayan magkagto no sa ilang nga mga balaklan sa mga tiangge abi kon sa ilang nga mga piyak balay no with the help sang sinino nga proyekto so truly kumukutitap Yes. nato ng Christmas dito Abi nyo, dulom sa sa Botlog Island because of the turbine, no, mapasigahan ang 11 ka street light. I know for some, ang 11 nga na, gamay lang ina, no, but for Botlog Island, dako na ina nga bagay, no, para sa ila. Especially, again, no, wala sila naangot sa grid. So, wala sila yasang kuryente nga halin sa coal, no, halin sa power distributor, no? So hindi sila nadala dira. So dako ina nga bagay, especially nga na officially launch ina before sa Christmas and New Year this year. And partner, no, speaking of overseas Filipino worker partner, I'm sure no truly and Merry Christmas gid ini para sa aton nga mga overseas Filipino worker kung sa diin ang ila bata, ila uto, o miyembro sang pamilya. Nakapasal partner sa 2025 Philippine Nursing Licensure Examination. Later on, mga abyan, may makaupod kita nga isa no ka-espesyal nga bisita kung sa diin mga abyan ang aton nga guest. Feel the magic and joy they bring. Sa mga abyan ka-scholar sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 6 sa idalo mga abyan sang EDSP nga program sang aton nga OWA Region 6. Christmas bells and Nabi partner no manami partner no mahibaluan no nga ang ining ginasuportaran no nga mga estudyante sang aton nga gobyerno sang aton nga mga ahensya sang gobyerno. Sigong partner mga successful na sa ilan na pili nga mga field. This is the first time ha nga kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo may mga na-interview no nga mga scholars ang government kung sa diin nakapasar partner sa mga nanuhay-tuhay nga pasinawan and kami diri mga abyan no, sa Radyo Pilipinas Iloilo. This is our joy also partner of sharing their story no para nga ma-inspire pagin ang mga kaangay nila nga scholar kag syempre no ang mga kaangay nila nga estudyante to do good sa ilang pag-eskwela para nga may kumbaga makadala no sa kasadya sa ilang nga pamilya. and you hear the sound So later on mga ben makaupod nato si Mama of children. Charm J. Rosaldes, isa ka EDSP scholar, nag-graduate sa Central Philippine University, na nakapasar mga abyan sa Philippine Nurse Licensure Examination, bag-o lang gid. Yes. So excited kita partner na mapamatian ang journey ni Ma'am, no? Paano ba siya na-qualify na bilang EDSP scholar? Madamo sa mga gusto nga mangin scholars ang OWA natin, especially ang mga dependents ang aton nga OFW, but only few partner no were chosen. So dako nga bagay no ini for our dependents ang scholar nga ti sila mahatagan sa kahigayonan sang gobyerno masuportaran sa ilang nga pag-eskwela. So hibaluon natin ang journey niya sa sinino nga bilang isa ka EDSP scholar kag syempre ang preparations niya partner no before sang examination. The sound of And of course mga kabyanan, as mentioned no sa wind turbine facility dira sa may Botlog Island no ipabati naton ang aton nga exclusive interview. Yes, doon nagtagto ka dito ba partner? It's a proud moment because we're very happy for the island community no nga finally mapasugaan sila through a clean energy kay renewable energy niya partner kay ang source is from the wind energy no. So mga kabyanan ipabati natin ang aton nga exclusive interview with the regional director sa nga Department of Science and Technology Region 6 si Engineer Rowan Helonga, and of course no later ipabati man naton ang aton nga exclusive interview sa gihapon partner sa engineer no aeronautical engineer faculty sa Central Philippine University si Engineer Cleo Alfred
Tobias, no? Regarding sa disenyo naman niya sa wind turbine, kaya ginpahayag nila partner, amihan o kung habagat ang hangin, pwede siya makasagap sa wind energy para ma-convert into an electricity. So, kumbaga wala sang problema whole year. Yes, no? Kahit may duwa kita ka season ng habagat and amihan. So, pwede ito yan, no? Ang wind turbine sa habagat and amihan. So, later i-discuss na ina, no? Sa aton ni Engineer Cleo Alfric Tobias. Yes, kag diri mismo sa aton sa Iloilo partner ang mga engineer naton nga nagaplano sa Mga sinyo. proud Ilonggos, no? Mga CPU man. CPU. So atong interview later on nga graduate or EDSP Yes, CPU man. CPU din. So gani partner sa aton nga pagbalik ari excited na kita. Ako man, very excited. Especially, subong special day man para kay Engineer Rowan, kay gin-share niya sa aton nga today's the last day man bilang concurrent regional director sa Negros Island Region. So maga-focus na lang no si Engineer Rowan Hilonga sa Western Visayas bilang regional director. Kay duwa na siya kumbaga ginauyatan no ang NIR and ang Region 6. So December 21 magatakop no ang iyang posisyon as concurrent RD sa Negros Island Region. Hindi na mahapo-hapo. Hindi na mahapo-hapo kay RD. No? So, I don't know kung Merry Christmas man ni kay RD. Ano naman naguro partner basta abilidaran ka. Mm-mm. No, ginakuha ka partner no ikaw ang ginabutang dira. Oo. So, later mga kabiyanan sa aton nga pagbalik no aton ipabati no ang aton nga exclusive interview i-emphasize na niya. Yeah. Personal. Infong kuan na iaupod kaya RD no. Ang aton nga interview with Engineer Rowan Hilongas, ang Regional Director sa Department of Science and Technology, Western Visayas. Bantayan sa pagbalik sang ang Rayon karon sa Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning,
nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement and it will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo din do kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Water, internet, electricity, gas. The four utilities lived together in harmony. Everything changed when the high energy bills attacked. Only the master of all four utilities could stop them. But when the world needed him most. Ibang avatar ata itong napanood ko. Oh yeah! Di mawala sa isip mo ang taas ng bayarin? Subukan ang 112. Isang oras na bawas sa paggamit ng ilaw, isang oras na bawas sa paggamit ng TV o computer monitors, at 2 oras na bawas sa paggamit ng aircon. 112. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahinahingalang link? Sa pagdami ng online doodle, pati ang scam maya't maya'y nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Sipon-sipon, mga manong sa labas, magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dahil mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. Last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ang mga OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Philippine Standard Time na sa mga 32 sa aga. Sige hapon mga binagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon. You hear the sound of life, heard in the laughter of children who play. As we near no sa pagpalapit sang Pasko kag bagong tuig mga kaabyanan, ang luyag naton diri nga mapabatsyag sa mga pumuluyo no sa kada Ilonggo ang espiritu sang Pasko. And for Botlog Island, ang Department of Science and Technology kaupod no ang DepDev, of course ang Central Philippine University kag ang NISU naghatag sang temprano nga regalo no, para sa mga pumuluyo sa Botlog Island, isa ka island community dira sa Banwa sang Concepcion. So sang Friday mga kabyanan, officially gin-launch ang small scale wind turbine. Pero mga kabyanan, although small scale siya, taas pag ni siya gyapon sa tao 10 meters ini siya no ang iyang kataason. Pag ina ginpahamtang sa lapit sa shore no sang Botlog Island sa Banwa sang Concepcion. So yari mga kabyanan no, atong balaan na saksihan no yung official launching sang small scale wind turbine, vertical axis no nga wind turbine sa Banwa sang Concepcion no. So ang wind turbine ini baton sang Banwa sang LGU and of course ang barangay no sang barangay Botlog sa Concepcion. So yari mga kabyanan, pamatian naton ang pahayag no ni Engineer Rowan Hilonga sang ang Regional Director sa Department of Science and Technology. Change sa vertical axis. So, medyo madamo kita sa makita ng impact no sa ato nga proyekto ni sa Barangay Botlog, Concepcion, Iloilo. Ini siya of course is part sang dagat na project na gina-implement sa DOST in partnership sa atong selected na mga universities. Kag worth mentioning din niya ining atong project dagat is part sa innovation grant ginhatag sa aton sang DepDev no. So ang una atong impact nga makita sila this data, of course makahatag kita sang additional nga non-renewable source ng energy sa aton barangay beneficiary dito sa Botlog no. So pagi sa aton wind turbine technology, may area siya nga tandem nga solar panels man, makahatag kita sa enough energy para sa pasiga sa atong barangay ng mga lights no, mga suba, mga street lights naton, kag na-energize mo naton makabuli kita hatag sa additional source ng energy sa atong barangay hall. Kag dito sa atong barangay hall may atong dito gibutang nga charging facility. So aton yung mga pumuluyo sa barangay Botlog pwede di pakatagpo sa barangay hall, pwede nila ma-charge sila nga mga mobile phone, nila nga mga radyo, kaiban pa nga mga appliances nga gamay lang ang ina-require ng kuryente. So paagis ni nga proyekto, mabuligan nato ng ato ng mga pumuluyo sa barangay Botlog tungod isa ini siya ka island community. Kag bala naman naton mas island community, nakugid ang challenge nila sa pag access sa basic na mga services. Pagpura sila na of course yung access sa kuryente kag sa internet. So amo na siya nakita nato nga una gid nga benepisyo nga mahatag naton sa ato nga mga pumuluyo no. Indirectly of course, basta gani may kuryente ikaw, double sa nadayon sa kasulog ng mga indirect benefits. So, for example, sa namit lang ko na, kung may kuryente ikaw, maka-charge sa mga cellphone, so pwede ka maka-internet and therefore maka-access ka sa kalain-lain yung mga serbisyo na hindi siya dali-dali available sa ato ng mga island communities. No? Maka-communicate ikaw sa mainland, maka-facilitate ikaw sa ato ng mga disaster-related ng mga kinahanglan. No? But siguro sa party naman niya sa Department of Science and Technology, ang nabuwang nila na niya makita mo sila nga beneficial is that aside from, of course, helping give energy, electricity access sa ato ng community,
nagabuli din siya sa aton sa pag-develop pagin sa better na technology. No? So yung atong vertical axis wind turbine, isa yung prototype. No? Hindi pa ni perfect na model. Kag ang atong nga pagpadalagan sa butlok, naghahatag sa amon sa higayunan para matun-an pagin kung paano mag-up sa mas manaming pagin o mas efficient na design para ma-maximize natin ng isa sa pinaka-underutilized natin natural resource, ang aton yung wind sa Biloga, Pilipinas. No? So, naman natin ang Philippines being an archipelagic country, naku aton na coastal area. And therefore, sayang siya yung wind na nakapalibot sa aton na pwede pa natin magamit sa aton yung pag-generate sa energy. So, yung aton pag-deploy sa aton equipment, sa aton wind turbine sa Butlog, amo siya ang maghahatag sa amon sa additional inputs para mag-partner kita sa Central Philippine University and CPU sa Ilara College of Engineering para matun-an tapagin at mas marami pa yung design sa wind turbines. Nga ang iyang efficiency ng performance ato ginalauman nga mas maayo pa compare sa aton sa original nga unit. No? Gusto ko lang ipahibalo sa aton yung mga of course, hindi sila sa ato ng mga kasimanwa na ang Department of Science and Technology nagpundo sa pag-put up sa aton wind turbine research facility sa Central Philippine University sa Iloilo City. No? So, unique na siya research facility and I would like to assume na this is the only one of its kind sa Biloga, Pilipinas. Kay pagod sa ng aton wind turbine facility, pwede natin matun-an ang characteristics ng iba-iba ng mga bagay na mapadalagan sa wind na mabalidate natin ang aton ng mga designs. No? So, nakuha siya ng pulis sa aton and we're hoping sa mga resulta sa technical performance sa aton equipment sa Barangay Butlog kag sa aton ng pagpadayang pagtuon sa using sa aton wind turbine facilities or wind tunnel rather no facilities sa CPU, mas madamo pagin yung mga wind turbine designs na mas marami ang performance sa atong ma-develop kapag din natin ini-share sa mga institutions o sa mga either sa mga private companies na gusto mag-commercialize ang ating wind turbine technology. Pwede na Butlog ang una na ginapangtangan sa wind turbine. Ang amo ng Provincial Science and Technology Office sa Iloilo, amo ang nag-body sa atong pili sa ato ng barangay kasi isa man lang ato ng wind turbine. So siguro na prioritize nila ang municipality of Concepcion tungkol kay may mga proyekto man nga daan ang DOST dili sa Banwaran no. So may mga projects na dili particularly sa programa ng CES or Community Empowerment of Science and Technology. Manami ng amo ng partnership sa aton local government units. Pero kita natin ang Concepcion is one of the municipalities sa Northern Iloilo na madamay sa island communities. No? So tungkol sila, na-decision ba ng DOST nga hindi natin i-pilot ang technology. Of course, kung magnabi na ang ato ng technology, kung medyo mas improve pa rin ang version sa wind turbine yung mag-develop natin later on, this can also benefit other island communities, not only in Western Visayas, but in other parts of the country also. Pwede may misconception niya kung ara ko ang wind turbine sa isa ka community. Ang community wala nang nakaka-benefit directly. The same picture sa island province of Guimaras. So, maybe pwede mo madubang? Siguro sa case ang sa iba natin yung mga wind turbine installations, kaya ang ilabing na power na ma-generate, ginapasa nila sa grid. No? So ini siya are really small scale na wind turbines. And in fact, naplano na kami yung mag-develop sa mas gamay pa yung versions ini. Na pwede siya directly makakanto sa household na level. No? So ang ato sila gina-advocate na technology are actually small scale na wind turbines. Hindi siya pang ibutang dito sa grid.
kundi pwede siya makabenepisyo directly na sa barangay o for even sa household mismo. No? So, definitely, makabenepisyo sila kung amo ang mga puluyo kundi naka-install in nga ng mga wind turbines. Maka-expect kita, RD, na other islands sa Western Visayas or the province of Iloilo may arapan sa wind turbines. Kasi wala sila nakaamot sa Hopefully, no, amo na sa ato katuyuan, but syempre naman, ano naman kung ano ang mandate sa Department of Science and Technology sa DOST, amo niya mandate is ready to develop technologies and really promote natin ang paggamit sini, particularly by agencies pag sa atong users na may madatos hindi nga mag-develop sini for actual use na, no? So, tungkol kay masyado makarimitin sa pondo na ara sa DOST, hindi kita kapumisa na mapunduhan natin ang pagtukod sa wind turbines sa aton ibang mga communities. Matang mapumisa na sa DOST is that kung ma-perfect na natin ang technology, hindi ba lang ma-perfect, no? Kundi ma-improve pa siya natin, mapanami pa natin ang iyang performance, efficiency, then hindi kita ang ipanghatag ini sa mga institutions na sila na mismo mo ang ma-install sila sa ibang mga island communities sa Pilipinas. This is a product of partnership for this. Anong participation sa GATDEV, PAGISU, and the CPU sa development sa tool? Ang inisyang proyekto natin sa Barangay Butlog, sa namit lang po natin na upod siya sa Project Dagat, no? Na yung propose man sa Department of Science and Technology for implementation, kag ang una nga po, ang portion sa pondo sila din sa DepDev, no? Pagi sa aton innovation grant. No? So, nasabit magkita dito sa aton proposal, naluyagan na nila ang konsepto naton, kag that's the reason why hindi ko pasalamat na kita sa DepDev for giving funding support. Although ang funding sila sa proyekto nga hindi na nakadin sa DepDev, may counterpart pa kami sa DOST, may counterpart pa ng ato ng mga universities. On the part naman sa ato ng universities, ang nakukudu nila ng papel, ang mga paghatag sa technical assistance. No? Sila gina nag-develop sa mga technologies, of course with validation and support coming man sa DOST. No? So nakita natin na ini nga proyekto is really partnerships sa GetDev, sa Department of Science and Technology, sa ating universities, and of course, may counterpart na diri ang ating mga local government units. As mga RD message sa community, especially kay launching and dapat na ng Christmas and the New Year, really sana naman sa ilang. So, check ko na siya ito ni Hope, no? So, ginatagyaw ko unang isa na ng ato ng mga kasimanwa sa Barangay Butlog Concepcion. Kag kaupod man tangyawan ko naman lang ang amo yung mga beneficiaries sa Barangay Malalison, sa Antique, kag sa Barangay Unisan sa May Gimaras, no? Kay amo ang tatlo ka barangay naging cover natin sa Project Dagat, no? So, nagkakalipay kami na really dinaraton yung mga pumuluyo sa inyong mga barangay na mag-partner sa aton sa pag-develop sa inyong mga technologies, kamatestigan natin siya, no? So, hindi pa na siya perfect atong technology, no? But I am sure na kahit pa paano, makakataw na siya sa sanag, no? Sa aton mga community, lalo na sa namanggit mo na Atty. Hope, no? Sa na-mention mo na Pasko na, no? Kag marami man kung masanag na ito palibot, pero syempre ang benepisyo sini will go beyond the holiday season, no? So, kung may kasanag na sa atong mga dalanon, may kasanag sa atong kabalay, makatay sa opportunity nga may show nato ng safety sa atong mga pumuluyo, makatay ini sa kuryente para magamit ninyo sa pag-charge sa inyong mga devices, makakommunicate, makatamyaw man sa inyong mga amigo-amiga ng mga kuryente sini nga holiday season. Kag kabay pa nga hadungan naton ining proyekto kami, kaya syempre ginagabis natin sila di ang government funds, no? Public funds, alungan siya natin. Kabuligan nyo kami tuon kung paano mapaayo ining mga teknolohiya na ginahatag sa DOST kag sa aton mga universities sa inyong komunidad. So,
advance Merry Christmas kag Happy New Year sa tanan. The sound of life, heard in the laughter of children at play. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Rowan Helonga, ang Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas. Laughter, the music, sing in your heart. Sa aton nga interview no regarding sa benepisyo sa small scale wind turbine facility nga launch officially sa Isla sang Butlog no sa Banwa sang Concepcion. Actually pila man ka tuig no nga pagparik-parik pag-facilitate sa mga engineers sang DOST, sang DepDev, sang NISU, sang Central Philippine University of course nga nag-develop mismo no sang disenyo sang technology no ang turbine dira sa may Isla sang Butlog. So, actually kung madumduman ko partner do mga 2023 pa no pagkadto sang DOST for the turbine no sa Butlog and officially no 2025 before the year 2025 ends na launch na gidman no ang wind turbine facility. So finally, after pila ka tuig partner Yes. no mga taga na sang kasanag ang ato nila nga mga pumuluyo no especially dako mga bagay for the safety partner no sa mga kauturan natin dira especially kung kabiyo kung kaagahon. Yes, and hybrid ini siya mga kaabyanan. Ipakita lang naton no ang video sang itsura sang wind turbine facility sa may Butlog Island. Hybrid ini siya. So, may ara ina siya sa solar panel component, no? Aside sa iya nga do like blade, no? Nga nagatiyog for para ma-capture ang wind, no? To convert into an electricity. May ara ini siya sang solar panel component para nga dugang energy. So, may store ina siya, no? Para ang energy, para mangin electricity nga makapasiga partner sa na-mention natin 11 street lights no according kay Engineer Cleo Alfric Tobias no sa Central Philippine University kaya ipasigaan man yan no ang daycare center sa Banwa and may ara sang charging or rather sang barangay hall may ara man sang charging station sa barangay hall nga pwede maka-charge ang mga pumuluyo and just imagine no nga kung maka-charge sa ila devices no ang ilang mga residente like cellphone, radio, kumbaga ang communication sa gisigi, makahaboy sila sa mga komunikasyon subong pa nga Pasko nga kinahanglan natin maka-greet man sa Merry Christmas kag Happy New Year sa aton yung mga pinalangga especially kung nara sila sa overseas Filipino workers nga mga pamilya no and kung may tiyon sang bagyo partner makasiling sila nga kinahanglan nila sang rescue kinahanglan nila sang bulig or di gani no kung ano pa nga mga kinahanglanon nga mga mensahe at least no maka-charge sang ila nga mga devices. And we are losing partner no sa mga kaangay pagising sa mga nanuyo natin yung mga lugar no kabay pa nga di kuha o maka-benefit na no o kundi mapatindugan na sa kaangay sini nga proyekto no partner no madalo pa sa mga lugar diri sa aton sa Western Visayas nga wala pa kuryente hindi lang sa mga island no but even mga malayo nato mga jiba nato no so kabay pa partner no magapadayon ini partnership no sa aton nga mga stakeholders ang DOST sa PIO sa Minnesota o mga schools pagid no para natin madamo pagid nga mga lugar ang makabenepisyo sa proyekto ini partner no nagapakita nga ang aton nga government wala gid nagauntat no para lang nga mga tagal sa kasulhay sa pagpangabuhi ang aton nga mga kauturan. I-emphasize lang natin mga kabyanan ang wind turbine facility kabahin lang no sa tatlo ka components ng project dagat sa DOST. So aside from the turbine no sa Butlog no ang pilot may ara man sang DRM project sa Mararison Island no and clean water naman sa na project sa Banwasang or sa province of Guimaras no so ang mga island communities natin mga kabyanan katuyuan sa project dagat nga i-empower no kag matagaan sila sa clean energy like ang sa wind turbine ang clean water no ang salination project dira sa may
Gimaras, and ang ma-equip sila no sa enhanced nga disaster risk reduction and management kaangay sa gin-launch or ginhatag no sa Banu or sa isla sang Mararison sa probinsya sang Antique. So hopefully no iban pagit nga mga island communities naton matagaan man sa pareho nga proyekto. But yung sa wind turbine facility mga kabyanan, it's still a prototype, no? Kumbaga i-check pa no sa Central Philippine University kag DOST ang technology before nila i-commercialize no sa kag mabakal sa iban pa nga mga LGUs ang mga technology. Imagine partner kung mabakal na ang ina nga technology kag ma-apply sa iban pagid nga mga isla dako ina no nga bulig para sa aton nga mga island communities. Philippine Standard Time, last Nueva 52 sa aga mga biyan sa ating nga pagbalisong. Another pagid nga good news, no? Ang dako nga blessing na nabaton sa isa naton ka Education for Development Scholarship Program on EDSP Scholars and Overseas and Filipino Workers for some Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA antes magpaskwa. Ang aton mga biyan nga Professional Regulation Commission recently nag-release no sa listahan sa mga nakapasar sa ating mga Philippine Nursing Licensure Examination, and we are glad mga abino din sa atong partners sa Western Visayas madamo sa mga top-notchers kag syempre madamo man sa mga nakapasar sa Simina Pasinawan. Gani mga abyan isa no sa mga nakaupo natin subong mga adlaw sa Domingo, isa ka EDSP Scholars ang OWA, graduate mga biyan sa Central Philippine University, tagbag o pasar sa Philippine Nurse Licensure Examination. Nakaupo natin mga biyan sa aton nga pagbalik si Ma'am Joy Rosaldes, ibaloon natin no ang iya nga EDSP journey at the same time ng mga preparations ni nga partner and business ang sini nga Pasinawan. Kag syempre ano ang mga advice nga mga tagiya sa mga kaangay niya nga estudyante kag mga scholar. So tamatian natin mga biyan ang istorya ni Ma'am Joy sa pagbalik sa programa ang rehiyon karon. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusubat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jorlin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro.
O ano? Game na? Pagkabilang ng 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. At sa pagsisimula ng holiday rush, ayon yan sa patuloy na pagbabantay ng Philippine Coast Guard o PCG para sa Oplan Biraheng Ayos Pasko 2025. Batay sa datos sa magdamag ng December 20, na itala ng PCG ang 220,926 na outbound passengers at 213,904 na inbound passengers sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang 16 na PCG districts at sa 1,740 vessels at 2,041 motorbangkas bilang bahagi ng seguridad sa karagatan. Patuloy naman nakataas ang heightened alert status sa lahat ng district, station at substation ng Coast Guard mula December 20, 2025 hanggang January 4, 2026 para matiyak ang maayos na daloy ng pasahero at maiwasan ng anumang insidente sa biyahe. Hinikayat ng PCG ang publiko na maipag-ugnayan sa kanilang opisyal na Facebook page o sa Coast Guard Public Affairs Service para sa mga katanungan at paalala sa sea travel habang papasok ang Kapaskuhan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Social Welfare and Development target na palawakin ang walang gutom kitchen sa taon 2026. Ang detalye sa ulat ni Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hindi kaya ng Department of Social Welfare and Development ang pribadong sektor na makipagsosyo sa proyektong Walang Gutom Kitchen o WJK para sa taong 2026. Ayon kay DSWD, WJK OIC at Chief Administrative Officer Attorney Dwight Cruz, target ng kaluwaran na palawakin ang Walang Gutom Kitchen sa mas maraming lungsod at Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusunog ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? sa mga individual at pamilyang nasa lansangan. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 700 individual araw-araw ang sinusulbihan ng WGK at bukas pa para sa lahat ng nagugutom. Inikayat din ng pamunuan ang food donation at partnership mula sa mga hotel, restaurant at iba pang mga establishmento na makatulong para mapanatili ang pang-araw-araw na operasyon ng kusina. Kasama sa pangmatagalang plano ang pagtatatag ng mga WGK hub sa ibang mga lungsod sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang balita, 4 na high-powered firearms ang na-recover sa Lagunoy, Camarines Sur. Na-recover ito ng pinagsamang pwersa ng sundalo mula sa 83rd Infantry Matikas Battalion, katuwang ang 2nd Infantry Battalion, 49th Infantry Good Samaritan Battalion, 2nd Police Mobile Force Company at Lagunoy Municipal Police Office. Pinaniniwala ang pagmamayari ng teroristang grupo ang mga dekalibring armas na ito na natagpuan sa Sitio Benguet, Barangay Pinamihagan, Lagunoy, Camarines Sur. Kabilang sa mga na-recover ay M16 rifles, 13 magazines, 4 na bandolier at mga bala. Una rito, na-recover din ng tropa ng pamahalaan sa bayan ng Labu, Camarines Norte, noong December 16 ang 45 na mga dekalibring armas na pinaniniwala ang pagmamayari rin ng rebelding grupo. 6 na raffle events na itala ng free box sa Bulkang ngayon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, ang balita atin ni Elver Arango.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naitala ng PBOK sa nganong nalakpon event sa Bulkang Mayon batay sa 24 oras na monitoring ngayong araw December 21. Tabang 307 tonelada naman ang naita ng sulfur dioxide flux kada araw. Batay sa unang datos nitong December 10, natatakpan naman ng ulap ang bulkan. Mayroon namang katamtamang pansingaw sa bulkan na napapadpad sa kanluran hilagang kanluran at naitala ang pamamaga ng bulkan. Maigpit na pinababawal ng PBOK sa publiko ang pagpasok sa 6 na kilometro radius permanent danger zone at pagpasok naman ng pag-iingat sa Extended Danger Zone o EDC at pagpapalipad na naman sa sakyang panghilmapawid sa ibabaw ng bulkan. Nananatiling nasa alert level na ng bulkan. Kaya paalala ng ahensya sa publiko na maaaring maganap ang pagtutok ng steam-phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Alvaro Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Alright. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya isimulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Inuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pang challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangang bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang billing. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines
sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement and going to be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner, because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo din do kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at makinis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Sipon-sipon, mga manong sa labas, magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nalibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nalibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, alas 10:08 sa aga. Sa gihapon mga abi, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon. Recently, ang ating Professional Regulation Commission o ang PRC nag-anunsyo mga abi na out of 45,000 or more than 45,000 yung nagkuha sa Philippine Nurse Licensure Examination, more than 40,000 sa ila ang nakapasar. And kita mga abiyano diri sa Western Visayas loud and proud, bangod hindi lang madamo ang nakapasar gikan diri sa atong sarili sa East, but we even produced mga top notchers. And this Sunday mga abyan, isa na sa aton nga mga makaupod subong nga Domingo, scholar mga abyan sa aton nga Overseas Workers Welfare Administration of OWA sa idalom sang Education Development Scholarship Program o kon EDSP. Isa lang ini mga abyan sa mga scholarships na ginatanyag sang OWA sa mga dependents ng aton man nga mga overseas Filipino workers. Mga biyan, I believe mo, yari na sa ating Zoom, ang ating bisita sa bunga aga, ang ating EDSP scholar and passer sang PNLE gikan sa Central Philippine University, si Ma'am Charm Rosaldes. Hello Ma'am Charm, good morning sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Hello po, good morning and thank you po to Radio Pilipinas for this opportunity po. Yes, Ma'am Chan, correct me if I'm wrong. No? Sakto ba ang pronunciation or ang pagbasa ko sa iyo pa nga si Ma'am Chan? Yes po, Chan. Yun, sige. Ma'am Chan, una sa tanan before natin ibaluon ang imo nga journey no bilang isa ka EDSP scholar and at the same time no ang preparations nimo for our PNLE. Tell us about yourself, Ma'am Chan. Tagadiin bala si Ma'am Chan no kag diin ka nag-graduate sa imo elementary, secondary and sa imo nga kolehiyo, although kanina gid-mention na sa Central Philippine University, pero ano ang imo nga course nga kuha? So once again po, good morning po sa tanan. I am Chan Rosaldes, sumiping from La Paz University po.
I graduated elementary and junior high school po sa Philippine School Bahrain, and then I continued my study at Central Philippine University for my senior high school and undergraduate studies. And there ako po take up ang course na Bachelor of Science in Nursing. Yes. And Ma'am Charo, ano ang imo na bachelor now nga isa na ikaw ka registered nurse? Ano ang imo nga na-feel as una, although nga pipila na ka weeks, no? After na ginrelease ang PRC ang resulta, ano ang imo nga na-batch ka? Nabaton mo na bala or nag-sink in na nga isa ka na sa ka registered nurse? Sang nabalaan ko po, registered nurse na ako. Honestly, there were a lot of emotions clouding me. Joy, happy good po ako, of course, gratitude, and excitement for my future. But above everything else, I honestly felt at peace po. You see, one of the things na wish and prayed po sa batch po naman sa CPU College of Nursing was to achieve a 100% passing rate. Sa kaagawan na the first thing that I saw when I opened my phone was not my name po sa list of passers, but actually the list of top performing schools. And so CPU ranked first with a 100% passing rate, not needing for me to look for my name. I felt at peace. At peace because our prayers were answered and that no one was left behind was the batch naman. I believe that's one reason why. And looking back, seeing my name on the list of passers afterwards, I felt reassured. I felt at peace as what I've stated po kanina. It reminded me that sleepless nights, those sickness, and missed family gatherings that I had to endure served their purpose and reminded me that with everything that I've been through, with my persistence and patience po, I can achieve it po. Wow! Pero, Ma'am Chime, sino ang una nimo nga ginbalitaan no, upon knowing nga officially isa ka na ka registered nurse? Sang adlaw po na gin-announce kung release na ang results, which was, as far as I can remember, some 26 po. I really tried my best to stay awake and wait for it. But eventually, I ended up sleeping, not seeing the results. And I don't know what happened po, but I just woke up in the middle of the night. I think mga around 2 a.m. po yun. And my initial reaction was to check my phone if the results were out. However, wala pa po ata nung time na sangwagid daw ako. So I scrolled through my phone for a few minutes more, and then pagbukas ko sa messages ko, our class group chat suddenly off, and I saw na ang isa ko ka-classmate nag-send sa link of the top performing schools for the board exam. And that hit me, wala, I naman good ang results. So obviously, I immediately called din po my parents. It was around 10 p.m. po sa Bahrain sa time na po, and they were obviously asleep. But hindi ko naman contain ang joy within me, so I had to wake them up and tell them immediately na now we finally have a registered nurse in the family. Yes. And ma'am, you've mentioned kaina no nga kumbaga answered prayer, you know how after how many sleepless nights, no, kung syempre I know ang anxiety ni inyo na nabatsagano while waiting for this result. So was it really your dream na maging isa ka registered, Ma'am Chime? It was actually a surprise po to the family when I told them that I wanted to pursue nursing. Because ever since I was a kid po, yung passion ko po is the field of arts. I used to draw, I used to paint. Most of my formative years were spent practicing drawing and drawing art competitions po. So, naturally, ang gina-expect sa parents ko po is na pursue ko sa degree of arts, like for example, architecture. But then, we never really know what might happen in the future po, right? So, back in elementary, may alagid na po kami for me career day every year, and we would dress up in the attire of our trade profession. Ang mga teachers po naman po kami ginapamangkot na, what do you want to be when you grow up? And honestly, I would answer every profession I could think of. Gusto ko mag-chef, gusto ko mag-fashion designer, gusto ko mag-flight attendant, gusto ko mag-baker, and so on. But for me, ko gina-end akong answer with the same phrase. But I didn't want to be a nurse. There's already way too many nurses in this world. Yung thought na po nag-continue until I was in 8th grade. Until I stumbled upon a very beautiful film titled Gifted Hands. It's about the first neurosurgeon who successfully separated a conjoined twin's head. And it's a story about Dr. Ben Carson. Dr. Ben Carson po. And I was inspired on how he pursued his dreams and how
perseverance, faith, and compassion po could not change not only his life, but the lives of others. So when I watched that film po, really did nag-spark something within me to pursue a career in healthcare. And then as I grew older, that realization stayed with me. And then the pandemic happened. I began to notice po nurses around me, nurses who stepped up, nurses who with their patience and their calm presence for during those difficult times, and the way that they were always the first, usually the first and last people po na makita po sa mga pasyente. Yes. That with that said po, slowly my old belief turned that naginamba ko na there are already way too many nurses in this world. That faded. And I understood that there can never really be too many people in this world willing to care for others. So choosing nursing became less about following my path or less about following the common path, but more about embracing the role of me making a meaningful difference every day. Whether it's just a simple pat on the back po sa mga pasyente or assisting na sa mga major operations. Pursuing nursing is more than just earning our ends after our names. It's more than just the title or the job. It's about our service, our sacrifices, and our purpose. So what once surprised my family eventually felt right to me. And it wasn't a sudden decision. It was a gradual journey shaped by being inspired and having a clear understanding of who I really wanted to become po. Wow. Baga, hindi man siya gali abrupt, no? Yung iyang kagustuhan. Baga, na-inspire siya through film until COVID happened, no? And ang aton yung mga frontliners, ang aton yung mga nurses, mas lalo pagid siya nga na-inspire partner. Yes. Amo na nga ba natong partner no nga asang gamay kita, always kita ginapamangkot kung ano ang we want to be when we grow up, no? But along the way, may ara, kumbaga nag-shift, may ma-shift, may discovery. Yes, may discovery kita and the same thing happened kay Ma'am Chime. Pero Ma'am Chime, no, paano kaayahan nangin isa ka na-qualify, no, sa EDSB scholarship when ka nag-start nga nangin scholar sa OWA? EDSP, as far as I can remember, stands for Education for Development Program. And that buwan na po ka scholarship ang gina-offer mo at EDSP and ODSP. The difference in that both of them, yes, are scholarship programs offered by OWA to children of OFWs. However, sa EDSP po, this is free to qualify. First, obviously po, you need to be a student po sa, a student, yes, na bata po or sibling sa ka-active OWA member. And then for EDSP, the difference po sa qualification niya is that you must have a general weighted average po na 80% or higher and graduating from senior high. So what happened po is I think may nag-send po ata nalalagay po sa akon informing me about EDSP. And I scanned through it and I applied. We were then screened po, and as far as I know, only the top 1,000 qualifiers po ang gina-accept nila as entry for freshmen. So with that po, I became OWA scholar during my first year din po in college until I graduated po. Yes. Pero you've mentioned, ma'am, nga your parents ara sa Bahrain. Yes po. Yeah, so so both of them. So bali ikaw lang bilin diri or do you have any family members nga bilin diri? And ano ang work sa imong parents, ma'am? I'm with my brother po, younger brother, who's also in college. And my parents po, my dad po, ang work. He's an interior designer po in Bahrain. So wala man ikaw na-encourage to or to pursue the same, no, sampat sa imong father? Sorry po? Yes. Wala man ikaw na-inspire nga mag-pursue sa the same na, kumbaga na path sa imong father? Initially, I was po because I really had great interest in arts and I love painting. But then I thought po na I don't want my passion to be something na i-do ko po for work or for money in the future. So I set it aside. I do paintings na lang po for fun or if I feel like it po. But what about your mother, Ma'am Chime? Kaya ti ara man siya sa Pungsod Bahrain, no? Ga-work man siya as overseas Filipino worker dito? Wala po. I see. So, kumbaga, ginaupdan niya lang si father, no?
dito sa may Guasang Puso. Yes. And duha na lang kamo bilin ma'am no sa imong younger brother. So how does it feel nga malayo sa inyong parents, especially no, how do you celebrate sa mga special occasions, especially sa Christmas and New Year or even your birthdays? To have a family member as an OFW is already difficult. And what more po na both of my parents are abroad. So spending Christmas and New Year's, even special occasions for without them is actually very difficult to bear. And there will always be times na mamisigig po sila so much that even a video call could not suffice. But at the same time, I'm so very grateful po because I have family members, my titas, and my cousins po around me to support and to give love po. I also have my friends and also my clinical instructors from CPD who are always there to listen and to offer guidance and encouragement when it gets a little bit challenging na po in life. Yes. So with these supporting people, there's loving people around me, it makes my life here a little less scary po and a lot more meaningful. Pero Ma'am Chime, kamusta ang inyong setup, no? Sila ba yung gapauli for diri sa Pilipinas for special occasions or kamo sa utod mo no ang nagabisita dito sa Pungsod Bahrain? Sang balik po kami din sa Bahrain for us to study college, it's usually my parents po nga napuli din sa Pilipinas to spend vacation. But most of the time po, ang pili usually is because may need attend na. Like, for example po, ang graduation ko, which happened last June lang po this year. So, ako na pong amo na arrangements. Yes. Ma'am Chime, ano kadako nga bulig no ang ining pagiging EDSP scholar for you and your family? To be an EDSP scholar po, I can say, is both with a privilege and a responsibility. But of course, po, as a child of an OFW, I know firsthand kung gano'n din kabudlay for a parent or for both parents to work abroad and for them to be away from their families and make sacrifices para lang po for us to have a better future. Additionally, ang huge time zones between us, the distance, and ang worry po nila on our well-being here is already a very heavy burden for them. And I believe that with this scholarship, somehow it eases part of that burden. Kaya may reassurance na ang ilang hard work na ginapangabudlayan dito sa Sagwa is not only supporting our family, us here in the Philippines, but also po somehow ginasecure na ang amon ni education. So, medyo dinatagan po sila, or dinatagan din po sila peace of mind actually na ang edukasyon sa bata nila dito sa Pilipinas is secured na because of OWA's support. So, ang ilang sacrifices, it's not put in vain, and their efforts are actually helping us have a brighter future ahead of us. Yes. So, what year ikaw, Ma'am Chime, na naging EDSP scholar? Yes. Ano nga year ikaw nagsulod as EDSP scholar? Senior college din po ako. So, I think mga around 2021. Ma'am Chime, bring us back no sa time na nag-review ikaw sa licensure examination. Anong imo nang yung routine no para sa imo nga pag-review or pagtuon just to make sure no nga makapasar ikaw sa imo nga pasinawan? I don't really have a routine po or fixed schedule. I think I'm like most po na nagtuon din for the PNLE. But I do have one thing in mind po when I prepared for it. Ang difficulty po all throughout my review preparation is that I must find balance. But ang ang board exam po is a major milestone in our lives as student nurses because it sets the difference between us being student nurses and us registered nurses. But I also understand and I know very well that kinahanglan ang best version ko nga kasabat sa board exam is someone na hindi lang mentally prepared, hindi na nag-study na and memorizing everything, but also physically and emotionally ready. So, make sure ko din po nga while I was also focusing on studying, there will always be times or days na ga-unwind pa ko, spend some time with friends, nakaon to eat well with them, and rest. And at the same time, going back, when it was time to study, dedicate naman po ourselves ko fully
for reviewing and preparing. So, no distractions, no phones, just my pen and book po in front of me. So, with this balance in mind, mas nakastay focused po ako and mas na-feel ko po less stress throughout the process. With this balance, being physically and mentally, emotionally well, meant na I must not lose myself in the process of achieving what I want in my life po. I always keep in mind na hindi din po ako dapat makatap sa mga expectations of everybody else and my expectations for sa self po on how the exam should turn out. Din-enjoy ko lang din po ang process kasi na-appreciate na I'm already at this point in my life na I'm one step closer to my dreams po. Yes. Pero ma'am, what was the hardest part, no? Samtang nag-review ikaw, may mga lessons ba ikaw nga nabudlayan or anything na naghatag? Medyo challenging. Yes, challenging sa iyong mga pag-review. I believe po that the hardest part or the most challenging was actually just being away po from my parents. Because, po, having them around, like, physically makes a big difference sa po madaan. Yes. But the thing is, kung po wala po sila din sa ako, like, beside me and my brother, they never fell short po. Or hindi din po sila nagkulang sa paghatag sa suporta sa amon na duwa. They did everything they can to support me, to provide for us, which direct ko lang po, binavalue and treasure a lot ko na po. So, on my end, valuehan ko na po by studying and working hard po. Ma'am Chime, was there a time sa imong pagtuon na do almost mag-give up ka na tani, no? Because kabudlay maybe some course, no? Or maybe gin-doubt mo ang self mo kung i-continue mo pa ba yung nursing or shift on some other courses nga ara man sa imong gusto, no, or linya, like for example yung arts nga na-mention mo kaina. Throughout all my 4 years in nursing, I believe never ko po ng think na ma-shift or ma-give up. Because maybe I really love nursing that much na amo din na po ang gusto ko i-pursue until I grow old or grow up po. But if you're gonna ask me po na if there are times na I doubted myself, yes, of course. I think the normal na siya for us every time na there's really this big challenge ahead of us. I also believe na if you're someone who works hard and someone who gives it their all, at some point, if it's not like ang effect is not what you hope for, you will really doubt yourself. But I think it's how we manage or how we cope with that is going to be indicative for naman. So when I experienced self-doubt, which is medyo damo man sa 4 years ko matay sa nursing, I would always turn to my parents, to my friends, who were always there to support me. But above all, I also have the Lord Almighty, who was always there to guide me and to give me strength to carry on. Yeah. So, right after nga nahibaluan sa imong parents, ma'am, nga nakapasar ka, no? What was your reaction? Ano are they planning nga magpauli diri sa aton sa Pilipinas to also celebrate sa sinini mga kadalagan? They were really happy, of course, and proud of this accomplishment, which is not mine alone. It's also theirs. But for them to go home back here to the Philippines, I think it will be a little bit difficult. They recently went home last June lang man. So to go home twice this year, kasi medyo financially burden. Yes. But I think they still plan man po to congratulate me in other ways. Wow. Sige. So right after Ma'am Chime, no, passing the PNLE, what's next for you? Ano na ang planning mo? Nag-apply ka na ba diri ubra? You're planning to work here sa Philippines or you're also planning to work abroad? For now po, I'm planning to take on certifications aligned to my field. But I think that my passion to be in the field of healthcare is even more fueled, which means that I'm actually planning to proceed to medicine po. And if God wills, yes, I plan to pursue my career po abroad to help my parents and loved ones here in the Philippines. And of course, if stable, maybe po
I would always look back and lend a hand to my fellow Filipinos. Yes. Actually, though, nakikita ko gid man no, nga ang track ni Ma'am Chime is doktor. into medicine because nga ang first film nga nag-inspire sa iya to pursue nursing. Actually, yung surgeon. Yeah. So, maybe diragit man yan no, ang calling ni Ma'am Chime. So, hopefully, maging successful pagid siya dira no, nga field. And siguro, Ma'am Chime, no, ang imong mamensahe sa mga kasubong nimo nga mga scholar no, sang OWA, basi may ara ikaw nga mahatag nga mensahe sa ila, no? For those the students who want to apply for the OWAS Foundation, the first gift for I think your messages or my advice is to prepare it and to persevere. Make sure that of course not only your requirements are ready, but you are also ready for this challenge or for this scholarship. Because maintaining the scholarship is not easy. You have to do your best all the time. You have to study well. And other than that, you also have to believe in yourself. Know that this scholarship is a big opportunity to improve your education and to give your family a better life, especially for many of the beliefs have sacrificed so much for you. And if you're determined and serious and persevered, you truly have a big chance, a big shot to achieve this opportunity. Yun. Before we let you go, Ma'am Chime, no, basi nilugyag ikaw pasalamatan, i-shout out, or i-greet take this time to mention them. First and foremost, I'd like to say thank you to my parents po in Naitay. As I stated earlier, we have a registered nurse in the family, and I'm so happy that I've achieved this milestone with you. To my friends, to my rockmates, thank you for being there with me during my 4 years in college. I wouldn't be graduating without you guys. To my clinical instructors and lecturers in CPU College of Nursing, I would not be where I am today without you. You molded me, you taught me, and you were there to guide me every step of the way. And to all my loved ones and people who were there with me, you have made life better and easier now that I am a registered nurse. Kami ma'am no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no nag-congratulate gid sa sininimo nga kadalagan, and of course no sa imo nga parents, and looking forward nga ma-achieve nimo ma'am no ang plans pagid nimo sa imo kabuhi. And once again, congratulations and madamo gid nga salamat sa paghatag nimo sang time diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. God bless you, Ma'am Chime. Thank you po. God bless Radyo Pilipinas Iloilo. There you have it mga piyan, no? Si Ma'am Chime, ang ato no nga isa ka EDSP scholars ang Overseas Workers Welfare Administration sa idalom sang Education for Development Scholarship Program, isa sa more than 40,000 nga nakapasar sa ginuhat nga Philippine Nurse Licensure Examination. Sini nga tuig. Grabe partner, no? Hambal ni, kumbaga kumpara sa ako, kung basihan ko to partner, ang ginambal ni Ma, redirection, no? Sa iya nga plano sa kabuhi, no? Hambal niya gani, no? Sang una ang iya nga interest into arts, pero who knows gali nga ang iya kwaon, even a surprise to sa iya nga family, no, ang ini nga pagkuha sa nursing. And look at her now, isa na ka-registered nurse. God's plan is always the best plan. Correct. So, siling gani nila partner, no? Bisan nga ang ginaisip naton, doon mo nang gusto naton, Yes. pero ang matabo will always be God's will, Yes. no? So, congratulations kay Ma'am Chime for passing the licensure examination, no? Finally, isa na siya ka-registered nurse, no? Siling gani niya, Naitay, may registered nurse na kamo. What a proud moment for the entire family. And syempre, we're also hopeful, no, nga maging successful man si Ma'am Chime sa iya pagid nga future endeavors, especially nga nagtuyo siya, no, nga mag-pursue medicine. I mean, who knows, basi sa next nato nga interview sa iya partner, doktor na si Ma'am. So, congratulations also to the proud parents, no, kay sa inyong pagpanikasog, sa inyong sakripisyo
no, napatapos ninyo ang inyong bata and look at her now, isa naka-registered nurse. Yes. Pag isa partner sa manami, no nga, or isa sa mga nag-pick up ko kainagin mention ni ma'am, no, ang pag-give back sa pungsod naton Pilipinas. Manami, no, ang ining mga scholars naton, no, ginapa-eskwela sa government naton, manami pamatian nga, ang ilat tuyo is to give back. Kung ano ang na-receive nila halin sa government, ihatag nila pabalik man sa mga pumuluyo. So, manami pamatian partner. Gagabay pa no sa aton nga mga scholars dira partner no kabay pa. Natinig ka pareho man sini kumbaga no nga pag kaminsaro no nga maghatag Actually, balik. partner, just the fact nga nakapasar siya sa licensure examination, no, being a scholar sang OWA, dako na ina nga balik sa Yes. gobyerno, kay wala niya ginaksaya, no, ang kwarta sang gobyerno, ang pondo sang gobyerno, kay ginpursigihan niya, Yes. no, nakapasar siya sa licensure examination. Yes. Ang aton mga biyan nga EDSP scholar ginahatag ini sa mga dependents ng aton nga OFW nga mga active OWA members. So nagabato din sila sang 60,000 pesos per academic year tubtob nga matapos ang ilang 4 to 5 year nga baccalaureate degree or bachelor's degree. So kabay pa no sa aton nga mga scholars dira kabay pa nga halungan gid naton mabali ma'am no mag-preserve kumbaga halungan natin kung ano ang ginahatag sa aton sang gobyerno. Kaya madamo ang gusto nga mangin scholar pero gamay lang ang mapilian. Kag kung mapilian kuno meaning to say you deserve it. Yes. Kamo ang deserving. Oo, kag ano nyo gid na, no, i-treasure nyo gid ina. Kay kinahanglan man abi i-maintain, no, partner, Yes. yung scholarship na ina. So, hopefully, no, nga aton yung mga bata sa or dependent sa aton yung mga overseas Filipino worker, no, kumbaga mapadayon nilang ilang scholarship kay dako gid ini nga bulig hindi lang sa ilang kaugalingon partner but also sa ilang parents nga nagasakripisyo ara sa guwasang pungsod. Yes. And that's why importante man sa aton nga mga OFW nga maging active o nga member Yes. ka mo para nga maka-benefit ka mo sa tanan nga mga programs and services sang aton nga OWA. Kita duri sa Radyo Pilipinas partner always kita naga-announce no kung may ara sang application for this scholarship, kung na-release lang inyong test permit or naka-announce na sang mga nakapasor nga mga scholars. So bantayan aside no sa Facebook page ang OWA Western Visayas, kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo partner active man sa pagpagwa no sa mga announcement gikan sa OWA. Yes, kay Ma'am Chaim again, congratulations and happy kami, no, ang Radyo Pilipinas nga gintagaan mo kami sa opportunity nga makilala ka, no, kagang imong sacrifices man being a student nurse and sa karon registered nurse. Philippine Standard Time, las 10:39 sa aga. Partner, sa aton nga pagbalik lawago naton no ang mga gold medalists sa aton nga SEA Games 2025 gikan diri sa aton sa pungsod Pilipinas miara kita 50 ka gold. Wow! Partner, sa nagsin-o ini ang mga nagdala sa Uy, Okinawa. Philippines! Uy, Philippines. Uy, Philippines! Yes! Grabe, partner. No, ginahiwat mga ginong aton nga SEA Games sa Thailand. So, ibaloon naton ang ranggo man no, sa nga Pilipinas sa 2025 SEA Games. Bantayan nini sa pagbalik sa programa ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally
and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 10:42 sa aga. Sa gihapon mga abyan kami ang inyong mga alagad, Miriam Grace Aranyata, Kagulut Perechante, and this time, partner, magapalabog kita no sang good news sa ato nga mga tagpalamati sa bago lang tapos nga SEA Games sa Thailand. Ginimat mga abyan ang SEA Games naton December 9 to 20 kung saan ang Bangkok kag Chonburi ang nag-host no sa 33rd edition sa multi-sport event. Ara mga biyan na more than 13,000 nga mga atleta ang nag-compete sa 50 medal sports halin sa Olympic disciplines to traditional local sports. So isa ang Pilipinas sa pulo ka nasyon nga nag-upod sa sini natin ng SEA Games. And we are glad mga abyan to announce nga ang Pungsod Pilipinas nakakuha mga abyan sang more than 200 or exactly 277 medals kung sabihin 53 ang gold, 73 ang silver, at 154 ang aton na bronze. And ani, nawago naman ang mga 50 gold medalists. Una din mga bla si Justin Macario sa Taekwondo Pomse. Si Kyla Sanchez, Heather White, Chloe Isleta, and Shandy Chua para sa swimming 4x100 meter freestyle relay. Ang nakakuha sama sa mga nakakuha sa gold si Dean Michael Rojas sa Jiu-Jitsu. And also ang bugal sa Iloilo, Kimberly Ann Custodio sa Jiu-Jitsu ni Zawa Women's 48 kg. Laki man din si Alea Camigans, nakakuha sa gold sa gymnastics women's vault. Philippine men's baseball team, congratulations for your gold. Nakakuha man sang gold si Takian Mangin sa Taekwondo Kyoryugi women's 49 kg. Gold man sa gymnastics men's vault si John Ivan Cruz. Lakip man si Kyla Sanchez sa swimming 100 meter freestyle. John Cabang Tolentino sa athletics 110 meter hurdles. Si Rocket de los Santos sa athletics decathlon. Chino C, gold medalist sa judo men's 100 kg. Si Maisel Paris Alegado sa extreme skateboard women's part. Liwat no si Kyla Sanchez para sa swimming 100 meters backstroke. Si Jericho Francisco nakakuha mas ang gold para sa extreme skateboard men's part. And of course si Agatha Wong sa wushu sa women's Tai Chi Kwan and Tai Chi Jan. Ang ating Philippine judo team nakakuha sa gold medal sa judo mixed team. Si Elrene Ando for the weightlifting women's 63 kg. Si Jones Enzo sa wushu men's Tai Jiwan o kung sa wushu si Jones Enzo. And also si Rolly Nathaniel for shooting men's standard division. Si Edsel Gino sa shooting sa men's production optics. Also si Erin Mater Nicor sa shooting women's open division. Nakakuha man sang gold si Genesis Pible sa shooting women's production optics. Si Hossein Lorania sa athletics men's 800 meter. Si Nauling Cesar sa athletics women's 800 meter.
si Giovanni Delgaco kag Christine Paraon for rowing sa women's double sculls. Si Jasmine Althea Ramillo sa rhythmic gymnastics women's all-around. Si Zaira Bonas kickboxing sa women's low kick 48 kg. Ang ating proud partner na proud kita nga pole vaulter natin si AJ Obiana na nakakuha sa gold sa athletics men's pole vault. Also si Aki Lorbes, Matthew Hermosa kag Fer Cesares sa triathlon men's relay. Nakuha man sa gold medal sa team ng Rubang, Kira Ellis, Raven Fruit Alcoseba sa triathlon women's relay. Kira Ellis, Fer Casares, Andrew Kim Remolino, Raven Faith Alcoseba for triathlon mixed relay. Ang ating Cebu Pilipinas nakakuha sa gold medal sa esports men's MLBB. Islay Erica Bumugaw, Muay women's 45 kg. Si LJ Rafael Yasay sa Muay men's 51 kg. Denver John Castillo for windsurfing sa men's U19 IQ foil. Si Melvin Sakay sa modern pentathlon men's laser run. Philippine women's football team. Siyempre, mapaulili pa bala si Alex Ayala nakakuha man sa gold medal sa tennis women's singles. Philippine men's softball team. Si Michael Ver Kongmaling sa modern pentathlon triathlete event. Also, gold medalist man si Peter Joseph Grosseklos. Hopefully, sakto nga ito yung pag-pronounce na short track speed skating for men's 500 meter. Nakakuha man sa gold medal sa The NJ San Jose, Kinachua, Macro Studio and Art Barriento sa bowling men's team of 4. And also ang Philippine Women's Beach Volleyball Team, gold medalist. Kag syempre ang aton nga Philippine Women's Softball Team. Ang Philippine Women's Basketball Team, Gabriel Thomas, lead sa wrestling men's 86 kg. Of course, si Yumar Marshall for boxing men's 80 kg. Lakit man si Samuel German, modern pentathlon men's obstacle laser run. And of course, ang aton nga Gilas, Philippines men's basketball team. Wow, may ulat-ulat natin partner, no? Nakahinga daw sa goal. Yes, and congratulations. Do medyo ano pa to do medyo halawat-hawat no ang hampang sa Pungsod Pilipinas sa basketball no for the gold no and finally no nakuha gid man sang pungsod ang gold medal for the Philippines. Si Ray Parks partner. Para man to si Bolik. Naara ang iya nga ti ayo sa Zainab nga nagsuporta. Wow, sana all. Habagan nila how to be you po. Pero gold medalist ka pa sa hearts ng imong loved one. Yes, so congratulations no sa Pilipinas no for garnering no or for getting 277 medals, 50 gold, 73 silver, 154 ka-bronze, and out of 10 no nga mga participating nations, rank 6 ang Philippines. So congratulations. Kung lang taon mo tani partner, damo gid man tani medalya ang Pilipinas. So kati we're basing it man sa sa gold no kasi may iban may silver and of course bronze. By the way gina-congratulate naton hindi lang ang mga gold medalists naton but also ang mga nag-participate no sa SEA Games. Kay thank you for representing the Philippines no for raising our flag. Yes, kag congratulations sa Thailand sa pagkuha niyo sa 499 ka medals, 233 gold, 154 silvers and 112 bronze medals. Iba gid man basta ara sa imo no ang lugar no grabe ang imo nga kasadya kag syempre no ang passion. Mas motivated sila no nga mag-perform well because nga dira mismo sa ila lugar gina held no ang ilang mga hampang and they are playing in front of their kababayans man bala no ang ilang mga kauturan, mga family members, friends, no? So, congratulations also to Thailand for hosting, no, sa SEA Games, no? Sa mga muni nga mga tion partner, mas makita pa gid natin yung suporta sa mga Pinoy, no, sa aton nga mga kapwa, sa ilang mga kapwa Pinoy, no, especially the athletes, no?
So hopefully hindi lang dira asta ang suporta sa mga Pilipino sa diin man nga hampang sa aton nga mga atleta kabay pa suportahan naton no kay sila nagahatag bugal Yes. no naga-represent sang pungsod. Yun. So once again, congratulations sa mga athletes natin. Kag syempre, diri sa aton sa Western Visayas, ang panabutan natin nga Western Visayas Regional Athletic Association matabo ini sa March 2026. All roads lead to Pasig. Yes. So last city. Yes, my second home. So, naga-ready na ang aton nga syudad sa Pasig, ang Schools Division Office of Pasig City for the hosting sa Wivra Meet. Ining mga provincial naton partner, mga district meet naton, no, dili naton makita ang mga athletes. Yes, mga student athletes naton who will represent us sa palarong pambansa sa national stage kag syempre international. International. Wow! Do ako na lang ganyan sound effect. Wow! Pero syempre, wala gid dyan makapirdi sa exclusive nato nira nga balita gikan sa DOST or sa aton nga Department of Science and Technology no mismo ang aton diri nga kaupod nagpadulong sa isla para lang makover ang ini makasaysayon nga event. Di sa mainland lang kita. Mainland lang kita kay dito held ng launching but also yung DOST nagtabok sila mismo no sa isla para makita mismo personal yung ceremonial nga pagpasiga sa mga street lights pinaagi sa wind turbine. No? Yes. Hello, RD. Yes. Pero kung gaan kahigay na doon, matabok ka man to. Balaan natin kung ano ka dediktado. Ready po tayo. Yes. Nakakinelas na po tayo. Yes. Ang cute kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, wala nag-aatras. And by the way, ang aton mga year-end special report sa mga reporters natin. Syempre, kaupod ang aton nga tech at ang aton mga admin. Ay, baka-bakahan to ni partner. Oo. Nagpulaw. Pero anyway, mga binabantayan ang mga dalaguan ng mga events dito sa aton sa Western Visayas subong nga tuig 2025. You could recall, no, partner, ano yung mga dalaguan, no, nga natarabo, no, for year 2025. So far, although wala pa kita sa end, no, sang tuig. Ang sa last quarter, ang paglagaslasgit sa bagyo. Ang bagyo Ramil, Tino, Iwan, and Verbena. 4 gin nga nagsundanan yun sa last quarter. So, hibaluon nato no ano ang mga assistance nga ginpalabot sang aton nga government no sa sini nga mga kauturan naton nga affected. Pero para sa imo para sa imo ano ang kumbaga pinakadako gid nga naglunta diri sa imo abing nga bit. Sa ako niya ginabantayan natin yung mga events no sa DOST and Department of Tourism and we know nga for the very first time ang Terra Madre Asia and Pacific no regionalized no kay the Asia and Pacific ginheld no for the very first time sa Pilipinas diri mismo sa Bacolod City. So dako ina nga bagay nga may isa ka international event no is a culinary event nga nag-inhiwat diri sa kaiping nato no sa Negros Occidental. So dugang energy for tourism no ang ginhatag sa Terra Madre and siguro sa department election. Yes, also ang sunod-sunod nga mga bomb threat nga napuhag sa mga ano nato no mga bulutuan especially partner diri sa Western Visayas. Yes. So bantayan ano ay mga mga daguan nga events na diri sa aton sa Western Visayas pinaagi sa mga report ginhanda no ginpreparahan hindi nang ini-voice na may ara ini sang video. So sa mga kauturan naton dira nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live bantayan ang ini mga biyan pag-ere namon sang year-end report sang Radyo Pilipinas Iloilo. Philippine Standard Time 10:55 sa aga, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pangalagan sa liwat. Masalamat kay Ma'am Chaim Rosaldas no ang aton nga India's Peace Scholar and Philippine Nurse Licensure Examination Pass. And syempre partner no hindi pa ini ang last naton nga pag of the night because we still have December 28 no before the year ends. Ululupod gihapon kita no sa Madason nga Domingo partner. Pero 4 na lang kadlaw kag
Pasko na. Thank you once sa among mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Nami gid ang yuhom sang akong partner nakabakala ni Guro sa wala pa pero may naisip na Anyway, mga beba, mga salamat sa inyong pagtutok sa Adyumano kon online dahil sa Radyo Pilipinas Iloilo. Don't forget to like, follow, and share na sa amon nga mga balita, mga live para nga mangin updated, hindi lang kamo kundi ang mga friends pag ninyo sa Facebook. Kami na lang gid ang inyong alagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante. Kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo